Nagsisimula ang kwento sa panahong tila napakalayo na naghalo sa mito, mapayapa ang lupain, hindi alam ng mga kalmadong tao, ngunit may madilim na anino sa abot tanaw. Ang hari ng demonyo, isang nakakatakot na nilalang na may hindi maisip na kapangyarihan, ay sumalakay kasama ang kanyang malaking hukbo, na ginulo ang kapayapaan ng araw na iyon. Ang mga tao ay nanalangin ng lihim para sa pagbabago mula sa mga lumang kwento. Dahil gusto nila ng isang bagong pagtatapos sa ikot na paulit-ulit nilang nakita. Muli sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang maalamat na figura. Isang misteryosong bayani na nagniningning na may banal na liwanag ang nakatayo sa ibabaw ng nakakatakot na monumento ng mga patay na kaaway. Nakasuot siya ng banal na damit at may hawak na espada na nagmula sa langit, na parabang nakita niya ang pagdating nito. Siya ay kinuha ng isang determinadong hakbang sa kung ano ang ibig sabihin na maging ang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ng bayani at ng demonyong hari. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga espada, nagliwanag ang kalangitan sa isang magandang apoy na nagpaligo sa mundo sa ibaba. Tinalo ng bayani ang Demon King sa isang kabayanihan na maaalala sa lahat ng panahon. Ang Demon King ay napunta sa impyerno at nakatulog, ngunit ang kanyang pagtulog ay maikli, kaya ang klise ay nagkatotoo muli. Nagkaroon ng kapayapaan sa mundo, at ang kwento ng bayani ay naging isang alamat. Ang panahon ay nagpasulong sa mundo na parang isang ilog, na dinadala tayo sa isang panahon na lubhang kakaiba sa mga araw ng Propecia. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng kaguluhan sa mga madilim na bulwagan sa ilalim ng lupa. Isang mas maliit na demonyo ang nerbyosong naglakad papunta sa trono at sinabi sa Panginoon ng Kadiliman. Si Demir ay pumunta sa 666 tungkol sa isang malaking problema. Ang Panginoon ng Kadiliman, kung saan nakasuot ng panglaban ng baluti, tinanong kung ano ang nangyayari. Ang demonyong nanginginig ay nagpakita ng isang papel na may nakasulat na kakaiba at nakakagulat. Tumigil ako sa pagiging hari ng demonyo. Huwag mo akong hanapin, mga bobo kayong tao. Ito raw ang biglaang pag-alis ni Demi Ergo, at kilala siya sa pagiging napaka-rebelde. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nataranta ang Royal Fiend. Ang tunay na hari ng demonyo, sa kabilang banda, ay nakatagpo ng kaganhawahan sa isang lugar na hindi katulad ng sa kanya. Isang maliwanag na puting kastilyo na napapaligiran ng sikat ng araw. Habang tinitingnan niya ang kadakilaan ng Aroma Castle sa Verde Kingdom, naisip niya ang kaharian ng tao na narinig niya. Naisip niya kung ano ang susunod na gagawin sa isang mundo na parehong kakaiba at hindi pamilyar. Huminto sa pagsasayaw ang disguised demon nang tumingala siya at nakita ang Holy Cross sa ibabaw ng malapit na simbahan. Sandaling nanigas ang kanyang mga mata nang makita iyon, ngunit mabilis niyang naalis ang atensyon nang may tumawag sa kanya. May nagtanong, "Hey, country bumpkin, saan ka nanggaling?" It took a moment to understand kung saan nanggagaling ang tanong. Ang haring demonyo ay tumayo sa harap ng dalawang kabalyero na nagpapakawala ng lakas at hinala nila siya. Tinanong nila tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na maglakad ng lantaran sa harap ng Grand Castle of Aroma. Lumiwanag ang kanyang mukha sa pagkalito, habang iniisip ang insultong bansang bumpkin. Saang paraan kaya ng pananamit niya ang nakuha niya? Yung pangalan. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang kanyang mukha ay perpekto na may halong galit at kung ano ang tila takot na nagtatago sa kanyang kumpiyansa. Tinawag siya ng mga knights sa kung anong mga pangalan at inakusahan siya na pagtambay. Alam ng demonyong hari na nasiyahan sa kanyang sarili na kaya niya. Hindi sinabi na ang tunay niyang pangalan ay Demi or goes to 666. Aniya, na nagkukunwaring hindi alam. Habang nasa isip niya, gumawa siya ng ligtas na palayaw. Pinili niya ang pangalang Demi. Dahil sa kanyang palagay, ito ay sapat na simple habang pinupukaw pa rin ang isang pakiramdam ng lumang kapangyarihan tulad ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Isa pang figura ang lumapit sa kanya, isang kabalyero na pinalamutian ng gintong baluti, na sinundan ng 4 na sundalo. Ito ay si Count Bruno, isang tao na ang legalidad ay kitang-kita sa kanyang paninindigan. Nang marinig ni Count Bruno ang pangalang Deus, ay nagbabala sa estranghero sa bigat ng naturang pag-angkin na dinadala sa kaharian ng Verde, na nag-aalok ng pagkakataon para sa kapatawaran kung sakaling humiwalay kaagad ang hari ng demonyo. Ang disguised rulers ay nag-inquired ng mapanghamon tungkol sa lakas ng kaharian. At ang hindi sapat na pagtanggap bilang isang King Count Bruno, at dahil sa walang pakundangang pambabastos sa kanya bilang maharlika, hinugutan niya ng sword na may pananakot ang buhay ng isang stranggero.
Ngunit sa isang kislap ng nakakatakot na kapangyarihan mula sa mga mata ni Deus, nangyari ang hindi maiiwasang pangyayari. Si Count Bruno ay sumabog sa isang kakilakilabot na palabas na bilang ng kaluluwa. Bumaling sa hindi kapanipaniwalang, kanilang mga kapalaran ay sumasalamin sa kanilang mga nahulog na pinuno, ang kanilang mga ulo ay sumasabog sa isang cascade ng kakilakilabot. Nag-iiwan ng tanong, si Sir Bruno ay nakabitin na balot ng mga bahid ng dugo, huminto si Deus at ngumiti, ngunit ang kanyang mahinahong ugali ay pinabulaanan ang madugong eksena na nangyayari. Ang natitirang 5 sundalo, ang kanilang isipan ay nauutal. Dahil sa hindi maisip na pagpapakita ng kapangyarihan ay wala ng oras upang proseso ang kanilang pagkabigla. Habang ang kanilang mga ulo ay nahaharap sa parehong paputok na kapalaran ng kanilang mga pinuno. Ang himig ay nagpatuloy sa isang nakamamatay na oyayi, at sa bawat nota, ang mga ulo ng mga sundalo ay sumambulat, na parabang sa oras na may mabangis na ritmo na mataas sa ibabaw ng mga pader ng kastilyo, ang mga mamamana ay mahigpit na hinawakan ng madaliang, tinutumbok ang kanilang mga palaso at nagpakawalan ng volley na nakatutok sa masasamang figura sa ibaba. Gayunpaman, habang papalapit ang mga palaso, nagkawatak-watak ang mga ito, natupok ng dark purple na mahika na sumasangga kay Deus, ng isa pang sulyap, isang sulyap lamang mula sa nagbabantang nilalang. Ang mga mamamana ay nakatagpo ng parehong kakilakilabot na wakas tulad ng kanilang mga kasama sa ibaba. Noon lang si Deus ay bumigkas ng isang salita na umaalingaw-ngaw sa isang nakapangingilabot na kapangyarihan. Bumangon kung sila ay nakatali sa kanyang utos. Ang mga napatay na sundalo, na ngayon ay wala na ang kanilang mga ulo, ay napilitang bumuo ng isang kakatuwang pagpapakita. Ang kanilang mga katawan ay nakaayos sa isang cross formation na nakaharap pababa. Umagos ang dugo sa kanilang leeg. Isang malagim na pagpupugay ng bawat isa, na ngayon ay pinilit nilang kilalanin bilang kanilang bagong hari. Ang panawagan ni Deus ay naging isang masamang koronasyon ang eksena. Ang mga katawan ay nag-akit pasulong, nag-iwan ng makinis na crimson trail sa kabila ng tulay, isang testamento sa kakilakilabot na nangyari. Ang alarma ay kumalat sa mga natitirang puwersa. Habang sila ay nanawagan ng mga reinforcement, ang kanilang mga tinig na may bahid ng gulat at pagkalito ay naghari habang sila ay nakikipagbuno sa paniwala ng isang pagsalakay. Ang kanilang mga kasama sa labas ay walang buhay, ang kaaway ay nasa loob na ng kanilang mga pader. Halos hindi makapaniwala ang mga sandata ng sundalo na nasa harap nila. Pinisil ng takot ang kanilang mga puso nang bumukas ang mga pintuan ng kastilyo, na marahas na nabasag mula sa kanilang mga bisagra. Ito ngayon ay lumulutang na may nakapangingilabot na biyaya, nagsuot ng ngiti na nagbabadya ng higit pang kapahamakan. Inanyayahan niya ang mga ito na gawin ang kanilang mga hiyawan sa mga fanfare para sa kanyang pagdating. Ang kanilang mga hiyawan ay maikli ang buhay, gayunpaman, habang ang isang kawan ng parang multo na mga bungo ay bumubuhos sa may sira na tarangkahan. Ang walang humpay na alon ng mga undead ay hindi nagpakita ng awa, na pinupunit ang hanay ng mga sundalo na may walang humpay na bangis, na nagiiwan ng isang eksena ng walang pigil na pagkawasak. Ang mga sundalo, na nalulula sa takot ay nagsumamo para sa kaligtasan. Ang kanilang mga iyak ay tumagos sa magulong tanawin, ngunit walang awa na dumating. Sa halip, sila ay napunit, ang kanilang mga ulo ay nahiwalay sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga laman na ginawa ng walang humpay na puwersa ng undead, pangkukulam, kabaliwan, kaguluhan, at paghihirap ay naghari. Habang ang mga dating makapangyarihang mandirigma ay naging mga pira-piraso lamang ng kanilang mga dating sarili. Sa gitna ng pagpatay na ito, ang ilang mga sundalo ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nagdarasal para sa mabilis na pagdurusa, naghahangad na palayain mula sa kamatayan. Upang palayain rin sila mula sa hindi matiis na sakit, na kumikinang sa gitna ng lagim. Sa sandaling iyon, isang tinig ang nagsalita dahil sa pananampalataya, pinuputol ang mga hiyawan at ang tunog ng laman na napunit. Isang gabing pinalamutian ng gintong baluti at may hawak na banal na espada, lumuhad na nananalangin sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang pag-awit ay isang tanglaw ng pag-asa, na tumatawag sa pangalan ng makapangyarihang lumikha, nagsusumamo ng patnubay mula sa walang hanggang guro na itaboy sila mula sa kadiliman at tungo sa liwanag ng katotohanan. Upang lumabas na matagumpay laban sa anino na bumabalot sa kanila, ang banal na mandirigmang ito ay naligo sa isang makalangit na liwanag, nagpatuloy sa kanyang pagsusumamo, na nananawagan sa banal na daijin ng kamatayan at panlilinlang. Habang iginuhit niya ang kanyang sagradong talem, isang daluyong ng banal na ningning ang nagmula sa kanyang pagkatao,
na naghagis ng sinag ng naglilinis na liwanag sa kalangitan. Ang nagtitipon na sundalo. Ang pagpapakitang ito ay nagtaka kung ito ba ang kwentong aura ng dugo ng mga banal. Nakarinig lamang sila ng mga buntot ng mga banal na simbolo na nakalagay sa kanyang mukha. Ang kabalyero ay nagpahayag ng kanyang kamangmangan ni Deus mula sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit kinilala ang bahid ng madilim na salamangka upang ilabas ang banal na kagantihan. Ang kabalyero na matatag na, anuman ang lakas ng mga kalaban, ay hindi niya lalabagin ang mga depensa ng kastilyo ni Deus, ang isang pinagpala ng mga Diyos na itinutulak ang pananampalataya. Siya ay lumundag sa hangin, isang tagapagbalita ng banal, at may malakas na sigaw, ipinahayag. Ang kanyang hangarin na talunin ang kadiliman, ang kanyang espada, na ngayon ay karugtong ng kanyang matuwid na paniniwala, ay bababa na may puwersang dumididikit sa hangin, na nag-aapoy sa lupa sa pamamagitan ng pagsabog ng sagradong liwanag. Nabasag ng impact ang mismong bedrock, nagkalat ang banal na liwanag sa malayo at malawak, na nagdulot ng malawak na pagkawasak sa lupain sa paghamon sa madilim na presensya ng Deus na may hindi sumusukong lakas ng banal na nakatingin sa itaas. Ang golden-clad knight na pinaniniwalaan bilang mighty blow, ay nakakuha ng tagumpay laban sa dark entity sa harap niya. Sa kanyang pagkadismaya, isang boses ang bumisag sa kanyang sandali ng pagtatagumpay. Deus hindi apektado, trivialized. Ang pag-atake ng knight ay walang iba kundi isang maliit na pagsisikap sa katatakutan ng knight. Walang kahirap-hirap na kinukurot ni Deus ang pinakadulo ng banal na espada sa pagitan ng kanyang mga daliri, nagtatanong kung turn niya na bang hampasin ng isang mapanuksong panalangin. Panunuya na sinabi ni Deus ang panalangin ng Panginoon ay bigla niyang binaliwala ang pagsusumamo at sinabing, Diyos, pakiusap, patayin mo ang hanggal na ito. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakakapanghinayang pagpapakita ng kapangyarihan bago pa makapag-react ang kabalyero. Walang kahirap-hirap na inukit ni Deus ang isang nakanganganabangin sa loob niya, na nabasag ang banal na espada at binunot ang tumitibok pa ring puso mula sa dibdib ng knights, na may titig na nakapirmes. Pinayuhan ng Blood Deus ang kabalyero dahil sa katapangan na tawagin ang banal at sa walang awang pagpisil, winikasan ang buhay ng kabalyero. Ang kanyang puso ay sesabog sa limot. Deus, pagkatapos ay tinawagan ang natitirang mga kabalyero na bumuo ng isang proteksyon na bilog sa paligid ng kanilang hari. Ang mga kabalyero ay desperado at naghahamon. Himukin ang isa't isa na manindigan para sa huling paninindigan upang bantayan ang kanilang soberanya sa kanilang buhay. Nahuli ang hari sa gitna ng kaguluhan, kinwestiyon ang pagkakakilanlan ng nanghihimasok. Lumapit si Deus ng casual na hakbang, tila naiintriga sa presensya ng hari at nagmungkahi ng pag-uusap. Habang sinasaway ng isang kabalyero si Deus, dahil sa kanyang kabastusan, isang kisap mata lamang ni Deus, ang kanyang daliri ay sapat na upang pasabugin ang mga ulo ng walang pigil na pagsasalita ng mga kabalyero na tumustos sa kalagitnaan ng sigaw. Ang natitirang mga kabalyero na natupok ng magkahalong galit at kawalan ng kakayahan, ay natagpuan ang kanilang sarili na hindi makapagsalita. Ang pag-alam sa anumang pagtutol ay maaaring humantong sa kanilang agarang pagkamatay. Ang pag-agaw ni Deus ng nakabibinging katahimikan ay nagladlad ng mga pakpak ng demonyo at espada sa mga ulo ng kabalyero, na dumaong ng may kahangahangang biyaya sa hari na may isang soberanya. Ngayon sa ilalim niya, tumingin si Deus sa isang mandaragit tungkol sa kanyang nasulok na biktima. Imposibleng balewalain ang stress, dahil ang buhay ng hari ay nasa panganib na may isang sarkastikong tawa na iminungkahi na magsimula silang mag-usap. Ang matandang hari na nanginginig sa takot para sa kanyang buhay ay nagmamadaling nag-alok ng anuman kay Deus na maaaring maghangad ng mga kayamanan ng anumang bagay sa loob ng kanyang maharlikang kapasidad. Habang si Deus na may ngiti, ngunit isang kahilingan. Ang pagsuko ng kaharian mismo. Nagprotesta ang hari, na sinasabing imposible ang gayong kahilingan kung saan tumugon si Deus nang walang saysay ang mga pinagsasabi ng hari, na nagmumungkahi ng kamatayan bilang isang kahalili. Kung mamamatay ang hari, katwiran ni Deus, natural na mahuhulog sa kanya ang angkan ng hari. Nang mapagtanto ng hari kung ano ang ibig sabihin nito, nagsimula siyang ganap na bumagsak. Inakusahan niya si Deus kung gusto niya ang kanyang anak. Napasigaw siya sa takot, ang kanyang mga luha at snot ay umaagos sa kanyang mukha. Ngunit si Deus ay walang pakialam sa mga palagay ng hari. Wala siyang interes sa prinsesa. Hindi niya alam ang pagkakaroon nito. Ang hari ay desperado na protektahan ang kanyang anak na babae, ipinahayag sa kanya ang pagmamataas ng kanilang bansa, ang hiyas ng maharlikang pamilya. Ngunit inulit ni Deus ang kanyang kawalang interes.
Hindi ang prinsesa ang kailangan niya, kundi ang kapangyarihan at posisyon ng maharlikang pamilya mismo. Hinamon niya ang pag-angkin ng hari sa lupain, na nagmumungkahi na ang maharlikang pamilya din, ay minsang inagaw ito mula sa iba. Hiniling niya na bitiwan ng hari ang trono na tinatamasa sa loob ng ilang dekada. Ang hari ay mapanlinlang na nagtanong kung ang mga tao, ang Sanctus Maximus Populus, ay kikilalanin ba ang isang Deus bilang kanilang pinuno. Si Deus ay natuwa sa pagbanggit ng hari sa katapatan ng bayan, nagpakawala ng isang pagsabog ng demonyong enerhiya, napakalakas na ito ay napawi. Ang castle, ang sacred cross sa tuktok ng simbahan, ay nabasag at isang napakalaking pagsabog. Lahat sa paligid nito. Nang tumira ang alikabok, ang lahat ng natitira ay nasunog, nananatili sa isang nagngangalit na impyerno, lumingon upang suriin ang pagkawasak na kanyang ginawa at nakita ang kaharian na balak niyang angkinin na inilatag na sa kanyang harapan. Ang katahimikan at ang decimated day ay pinalabas. Isang sulyap sa mga sunog na labi ng dating kakilakilabot na hari, na may bahagyang panunuyan na ang monarko ay kulang sa tibay ng loob, kahit na ilang segundo pa ng buhay. Kung gaano kabagot, siya ay nag-isip tumalikod mula sa nagbabagang patayan upang tugunan ng langit na may sigaw ng pagkabigo. Hey God, binaygo ako nitong mga mortal. Idineklara niya ang kanyang mga mata na nakatutok sa isang sinag ng liwanag, bumabagsak sa mga ulap, kalahating inaasahan na sasagutin ng Diyos ang kanyang matapang na panunuya. Ngunit walang tugon na dumating, at pinag-isipan niya ang mahabang bigat. Hanggang sa purong dugo ay maaaring tumaas upang haminin siya. Iniisip kong 20 taon pa ang lilipas bago siya bumaba tulad ng dati, ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol ng tunog ng dalamhati. Lumingon si Deus upang matuklasan ang pinagmula ng isang batang babae. Ang mga gintong kandado ay nakasuot ng marangyang puting damit, ang kanyang mga hikbi ay tumatagos sa katahimikan. Ang prinsesa, ang anak ng hari na may mga mata na kasing asul ng mga laso na nagpalamuti sa kanyang buhok, hinarap niya ang pagkawasak ng kanyang mundo. Hinihingi niyang malaman ang pagkakakilanlan ng Samiran ng kanyang pamilya. Habang tinitingnan siya ni Deus, tinanong niya ang kanyang pagkakakilanlan, at nagbago ang eksena, na naglabas ng kwento ng pinakamababang demonyo sa unang digmaan na bumulusok sa kailaliman ng demonyong kaharian. Sinundan ng salaysay ang nasirang kaluluwa ng isang hari ng demonyo, habang bumababa ito sa isang hagdanan at patungo sa impyerno, upang makulong sa isang bagong sisidlan sa loob ng isang siglo. Ang bagong anyo na ito ay nilagyan ng makapangyarihang mahika at mga sumpa. Hanggang sa oras na para sa muling pagkabuhay, kaya nagsilang ng isang bagong hari ng demonyo, na nagpapanatili sa walang katapusang siklo. At pagkatapos ay dumating ang ikalawang digmaan, isang panahon kung saan ang mga bayani ay tila wala na at ang mga demonyo ay naniniwala na sa wakas ay makakapagsaya sila sa mga lupain ng mga buhay. Sa isang nakakagulat na twist ng kapalaran, tulad ng ang mga demonyo ay nagsimulang magsaya sa kanilang maliwanag na tagumpay, isa pang bayani ang lumitaw, ang isa ay napuno ng parehong banal na kapangyarihan tulad ng kanyang mga nauna. Ang bayaning ito, na nagtataglay ng hindi maisip na dami ng mahiwagang enerhiya at mga kakayahan ng pinakamataas na banal na pagkakasunod-sunod, ay nagawang labanan ang kanyang daan hanggang sa huling paghaharap sa Demon King. Sa kabila ng pagiging puno ng mga palaso, ang kanyang katawan sa bingit ng pagbagsak at ang kanyang boses ay halos hindi bamulong. Ang diwa ng bayani ay nanatiling hindi natitinag. Ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata ay nagmumungkahi ng isang katatagan na hangganan sa supernatural. Walang Diyos na kailangan upang i-endorso ang kanyang pagpapasya. Ang demonyong hari, pagkatapos ng hindi mabilang na mga muling pagkabuhay na nagpasimula ng mga digmaan na nagpapalaganap ng tagutom, at naghahasik ng kaguluhan sa buong lupain ay muling nahaharap sa pagkatalo. Ang ikot ay walang humpay. Ang hari ng demonyo ay babagsak at ang isang bago ay babangon mula sa mga abo ng luma, na pinangalagaan ng isang siglo ng madilim na mga engkanto. At kaya nagpunta ito sa bawat oras, isang bagong bayani ang lilito sa bawat isa na mas magiting kaysa sa huling nakasuot ng mas pinong. Pinipigilan ng isang mas maliwanag o ng sagradong liwanag, lahat sila ay may pananalig na sila ang magwawakas sa paghahari ng demonyong hari. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagpatuloy ang pag-ikot, isang tila walang katapusang loop na naganap sa loob ng 6,580 taon. Kung saan ang kwento ng mga bayaning triumph ay naging isang masyadong predictable cliché, sa panahong ito ng kasiyahan kung saan ang mga tao ay naniniwala na ang isang bayani ay palaging babangon upang iligtas sila,
at ang underworld ay umaasa na marahil sa oras na ito ay magiging malaya ang huli. Inilipat ng salaysay ang focus kay Deus na nakakulong sa loob ng isang malakristal na bilangguan. Ang mga mananambang demonyo ay umawit ng buong taimtim, na tinatawag ang kanilang bagong hari, lahat sila ay nag-channel. Mga enerhiya sa kristal na naghahangad na buhayin ang 666 Demon King na si Demir Ghost. Habang ang Chance Crescendo Ed Demir ay napunta sa ika-666, ay muling isinilang. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng underworld bilang ang pinakabago sa linya ng madilim na mga soberanya na napapagod sa walang humpay na pag-ikot at ang nakakatawang role na inaasahan niyang gagampanan. Pinilit niya ang isang liham na magpapagulong-gulong sa hanay ng mga demonyo sa lakas ng unos. Binasa ito, "Tapos na ako sa negosyo ng demonyong king na ito. Huwag mo akong hanapin, mga tanga kayo, peace out." At dahil doon, iniwan ng 666, demonyong hari ang kanyang mga alipors na umiiyak at hindi naniniwala. Ang paglipat pabalik sa kasalukuyan. Ang mga resulta ng mga demo ng Wrath ay hayag, para makita ng lahat ang kastilyo na guho. Noon ang dating anak na babae ng hari, si Prinsesa, ang kakilakilabot na Maltong Demir. Bagamat tila walang saysay ang kanyang pagsuway, hiniling niyang malaman ang kapalaran ng kanyang ama, na nagudyok kay Demir na alalahanin ang babala ng hari na iwasan ang kanyang mga kamay sa kanyang premyong anak na babae, ang pagmamataas ng kontinente at ang itinatangi ng pamilya na namumulaklak sa kanya bilang Prinsesa April at kasama ng hari. Ngayon patay na, si Demir ay pumunta sa pagkukumpleto ng ideya ng pagsama sa kanya. Upang matiyak ang kanyang pagsang-ayon sa trono, pagtagumpayan sa kalungkutan at kahinaan ni April sa kanya, ngunit sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Si Demir ay nagpakawala sa kanyang mga mata, nawala ng malay ang kanyang espiritu at napasuko. Siya ay naging masunuri na lumuhad sa harap niya, ipinahayag ang kanyang katawan sa kanyang utos. Bumaba si Demir mula sa kanyang paglipad, itinaas ang kanyang baba. Upang salubungin ang kanyang tingin, at ipinahayag sa kanya ang kanyang unang tao na paksa ngayon at silo sa loob ng kanyang kalooban, nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Habang papalapit sila, napupuntang sinisilip ang kanyang kaluluwa, lubos na nababatid ang kanyang pangingibabaw at malayo sa anumang mga paniwala ng pagsunod. Gayunpaman, nalipat ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang panghihimasok sa tagpong ito ng pananakop. Binalaan niya ang mga nakatagong nanonood, upang ipakita ang kanilang mga sarili o harapin ang isang malagim na kapalaran sa mga anino, isang kaguluhan sa tela ng kalawakan ang lumitaw kung saan umiikot ang madilim at kulay lila na mahika, at isang tinig ang tumawa, na kinikilala ang pagkamaunawain ng Panginoon. Habang lumalawak ang portal, outstep, ang isa kay Demir ay nagmamay-ari ng isang demonyong nakadamit sa taas ng makademonyong paraan, tinatanggal ang kanyang sombrero, binati ng demonyo ang kanyang Panginoon, na nagdagdag ng isa pang layer sa naglalahad na salaysay ng kapangyarihan. Lumipat ang eksena habang lumalabo, humarap sa bagong dating, ang isang demonyong nagpakilalang may sunod-sunurang pagyuko. "Ang iyong tapat na tagasunod. Ikaw, ay aking Panginoong Deus," sabi niya na may mayayabong na tono kay Deus, na may bakas ng pagkairita. Inakusahan si Alex ng pagsunod sa kanya, na taimtim na sinagot ni Alex. "Pinapagalitan mo ako, Panginoon, saan ka man magpunta, lagi kitang kasama." Pinaalis siya ni Deus dahil ang sentimiento ay walang kaparerekon. Inaakusahan si Alex ng katapatan sa kanyang ama kaysa sa kanyang sarili. Ngunit si Alex ay nakayuko, nagpahayag ng kanyang katapatan, na sinasabing si Deus ay nag-aangking ng aking pagiging alipin. Hindi kumbinsidong paalisan si Alex, na nagpahayag ng kanyang layunin na hindi na bumalik sa demonyong kaharian. Tinanggap ito ni Alex ng walang pagtutol na nangakong susundin ang utos ni Deus. Anuman, nagulat ito kay Deus na umaasa ng pagtutol. Napalitan ang usapan nang si Alex ay sumenyas sa prinsesa at iminungkahi na si Deus ay magplano na ng kanyang makapangyarihang binhi. Habang nag-iisip siya ng isang inumin mula sa manipis na hangin, nagsimula si Alex sa isang dramatikong monologo na nostalgic alay. Inalala ang kanyang oras sa tabi ni Deus. Sa buong 80 taon ng panahon ng demonyong kaluluwa, binanggit niya ang kanyang sarili, nagpahayag ng mga sakripisyo, na nag-aangkin na siya ay nagpasuso kay Deus, binago ang kanyang sariling katawan upang pakainin siya, nag-aalok ng patnubay sa pamamagitan ng isang mapagmahal ng tamang edukasyon at pagmamahal. Gayunpaman, naalala ni Deus ang isang kakaibang pagpapalaki, isa kung saan pinahirapan siya ni Alex, pinalo, at itinapon pa nga siya sa madugong lugar ng torture chamber.
Habang hinahabi ni Alex ang kanyang buntot, pinalamutian ang kanyang tungkulin bilang kanyang tagapag-alaga, sumingit si Deyes, na inakusahan si Alex bilang ang napakabastos na nagtulak sa kanya sa itlog ng paggising, paggapos, at pagpapakulong sa kanya. Sa kabila ng mga akusasyon ni Deyes, ipinagpatuloy ni Alex ang kanyang sentimental na salaysay, na ginuganita ang tungkol sa pagkabata ni Deyes at nagpapahayag ng isang dramatikong pagmamalaki at damdamin sa paglaki ng kanyang ward at bagong nahanap na interes sa mga kababaihan. Pinabulaanan ng pagpapakitang ito ng damdamin ang malupit na katotohanan ng pagpapalaki kay Deyes at ang baluktot na dinamika ng kanilang relasyon. Ang pasensya ni Deyes na naka-frame sa katahimikan ay nagutos kay Alex, sa kanyang teatro at malinaw na ginawang malinaw na tinalikuran niya ang kanyang titulo bilang hari ng demonyo mula sa araw na iyon. Ipinahayag niya na siya ay namuhay bilang isang mortal, na si Alex kailanman ang masunuryang lingkod ay sumang-ayon kaagad sa deklarasyon ng kanyang Panginoon, na nagudyok kay Deyes na maghinala ng mga nakatagong motibo na lumalaki at naramdaman ni Deyes na pinalabas ang kanyang mahika kay Alex, na hinihiling na malaman ang kanyang tunay na intensyon. Nahuli si Alex sa mahiwagang pagsalakay, natatawa na lamang bago ipagtapat ang kanyang kuryosidad. Tungkol sa biglaang pag-atake ni Deyes sa kaharian. Deyes ay umamin ng walang pagkukunwari na walang engranding pekana sa likod ng kanyang mga aksyon. Siya ay naghahangad lamang ng isang makaharing buhay sa kanyang bagong tuklas na pag-iral ng tao. Si Alex, sa pagkamangha ni Deyes, ay pinalakpakan ang ambisyon, itinambak ang akusasyon kay Deyes para sa pag-agaw sa pinakamalaking kaharian, pinatay ang hari nito at ang kininang prinsesa sa kanyang pagdating sa Earth, isang feat na itinuring niyang devilishly na angkop para sa isang demonyong hari. Ang papuri, gayunpaman, ay nagsilbi lamang sa pagduduwal Deyes, na nadama na kinutya ng mga implikasyon ng kanyang mga aksyon. Sinamantala ni Alex ang sandali, pagkatapos ay inihayag ang kanyang engranding plano na dalhin ang hypothetical na anak ni Deyes sa kaharian ng demonyo, siya bilang susunod na hari ng demonyo at tiyakin ang kanyang pagbaba sa Earth. 20 taong pahiwatig upang matupad ang tadhana. Sa paglalahad ng katotohanan si Deyes mismo ay tumalikod sa paghahayag na ito ay nag-iwan kay Deyes para matulala, at habang pinoproseso niya ang mapangahas na balak, ang kanyang tingin ay lumipat kay April. Doon pa rin siya at tahimik sa isang shell lamang ng isang prinsesa na hindi sinasadyang nahuli sa gitna ng isang balangkas na sumasaklaw sa mga kaharian at henerasyon. Sa isang sandali ng kailanawan, naunawaan ni Deyes ang buong saklaw ng pagsasabwatan. Muntik na siyang maipit, habang pinagmamasdan ang kagandahan ni April. Isang realisasyon ang tumama sa kanya sa comic timing. Siya ay muntik nang tumakas sa pagiging ama sa murang edad na 80. Natawa siya sa pag-iisip ng ganoong kalapit na tawag, ngunit ang kanyang kagalakan ay panandaliang angat lamang. Samantalang si Alex, na laging maingat na lingkod, ay nagtangkang sumingit upang maging tahimik lamang sa pamamagitan ng mabangis na utos ni Deyes na may isang dagandong. Si Deyes ay nagpakawala ng isang malakas na agos ng mapanirang enerhiya na napiunit ang kastilyo at winasak ang bayan na lampas sa lakas ng pagsabog. At hindi tumigil doon, inukit ang isang landas ng wasak sa malalayong bundok, na nagpapakita ng lakas ng demonyong hari. Namamangha si Alex, nataman sa hilaw na lakas ng kanyang amo. Naisip niya na sa kabila ng hindi naabot ni Deyes ang kanyang buong potensyal, ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki. Ang realisasyong ito ay nagdulot ng pag-asa kay Alex. Marahil ang ika-666 na ika-6 na pagkakatawang tao ng hari ng demonyo ay maaaring sa wakas ay ibalik ang mga alon laban sa pangmatagalang bayaning sa paniwala na tumayo sa sobrang Deyes ay nakagawa ng isang tusong diskarte. Ihahanay niya ang kanyang sarili sa bayani, maging isang kaalyado at paglaban para sa hustisya. Sa pamamagitan ng paggawa nito, sinisigurado niya ang pagkilala para sa kanyang mga pagsisikap habang matalinong nananatili sa background. Iniiwasan ang spotlight na maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan na may isang palihim ng ngiting Deyes na binalangkas ang kanyang plano upang tamasahin ang mga bunga ng tagumpay ng hindi nakakakuha ng labis na atensyon sa kanyang sarili. Ginagawa mo ang hirap, nakukuha ko ang kaluwalhatian. Siya ipinahayag, revelang sa pagiging simple ng kanyang mapanlinlang na pamamaraan at tumetawa sa ligaw abandonado sa pag-asam ng tulad ng isang mapanlikha panlilinlang. Napakapit ng mahigpit ni Alex sa hari ng demonyo, ang kanyang pagkakahawak, na pinalakas ng matinding pag-aalala. Nagtalo siya na kung walang demonyong hari, walang bayani. At ang mismong konsepto ng pagiging kakampi ng bayani ay walang katotohanan. Magmulat ka, aking Panginoon. Siya ay nagsumamo,
ngunit Deyes, hindi natitinag at naiinip, pisikal na pinatalsik. Alex, ang pagdedeklara ng kanilang susunod na hakbang ay upang hanapin ang bayani. Nang magtanong si Alex tungkol sa kapalaran ni Prinsesa April, ang Deyes ay nagpakita ng kaunting pag-aalala, na inutusan si Alex na hawakan ang bagay mismo. Nagtaka si Alex, binanggit ang dapat niyang kahalagahan, ngunit itinuring ito ni Deyes bilang isang daya lamang. Ang salaysay pagkatapos ay lumipat, umakyat sa isang mas mataas na eroplano kung saan ang isang misteryosong figura, ang mga nangyayaring kaganapan sa paligid ng orb, na nagmamasid sa Deyes. Pinag-isipan nina Alex at Prinsesa April ang maliwanag na mga kapintasan ng ika-66 na hari ng demonyo, binanggit ang kanyang mababang pinagmulan at kinukwestiyon ang kanyang talino. Ikinalungkot ng figura ang sitwasyon, ngunit nagpahayag ng natatanging interes sa kapangyarihan ni Deo. Salamat sa pagpapakita sa tamang oras. Nagsalita ang tao na nagpapahiwatig ng intensyon na gamitin ang mga kapangyarihang yon. Paumanhin, ngunit hihiramin ko ang iyong lakas saglit. Patuloy silang nagtitiwala sa pag-aakalang papayag si Deyes. Sa kanilang pananaw, lahat ng buhay ay nagsisilbi sa kanilang engranding disenyo. Sa kalsada, nagsimulang kumanta si Diyos tungkol sa paghahanap sa bayani. Habang kinukutsa siya bilang pipi at hanggal, pagkatapos ay humikab siya, na nagudyok kay Alex na tanungin kung bakit gumagamit sila ng karwahe kung maaari naman silang lumipad. Tinawag ni Diyos na dummy si Alex, nagtatanong kung plano niyang ideklara sa publiko na isa siyang demonyo saan man sila magpunta. Biglang, itinuro ni Alex ang nawasak na kastilyo, na iniuugnay ang pagkawasak nito kay Diyos at sinabi, ang isang taong nag-aalala tungkol sa mga bagay na iyon, na ang isang kastilyo ay naging isang parang nasusunog na impyerno. Sa pagsipilyo nito, tinanong ni Alex kung si Diyos ba talaga ang magiging kasama ng isang bayani. Pagtibay ni Diyos, na nagsasabi na okay lang na maging isang kasama kahit na walang dugo at nagpahayag ng pagnanais para sa isang simpleng buhay sa gitna ng nangungunang 2% ng mayayamang tao, na may paninindigan sa paghawak sa halimaw na pumapatay sa harapan. Nag-alinlangan si Alex na maabot ang nangungunang 2% kahit bilang isang kasamahan ng bayani. Tiniyak sa kanya ni Diyos, binanggit ang presensya ng dating hari ng demonyo at isa sa pinakadakilang 7 sa mundo ng demonyo, na nagmumungkahi na walang dapat ipag-alala. Naniniwala siya na madaling makapagpadala ng dragon ang bayani sa tulong nila mula sa sideline. Si Alex, na naaalala ang naunang pagnanais ni Diyos na maging tao, ay nagtanong kung plano niyang gumamit ng mahika. Tumugon si Diyos, nagtatanong kung bakit hindi niya gagamitin ang mga kakayahan na taglay niya, at idinagdag na kung bakit sila natalo ng 665 beses. Pagkatapos ay inalis niya ito at tinanong kung ang bayani ay may isang bagay tulad ng isang sistema ng pagraranggo. Sagot ni Alex, oo, meron nga silang ranking system. Nag-inquire tuloy si Diyos kung kaparehas ba ito ng rank at B-rank, na sinagot ni Alex na parang ganon. Ipinaliwanag niya na ang una ay isang D-rank na Dragon Slayer, na nakatayo para sa isang makakapatay ng dragon. Tinanong ni Diyos kung ito ay tulad ng isang titulo na nakukuha kapag pumatay ng isang dragon, ngunit nilinaw ni Alex na sa kasalukuyan, ang mga dragon ay neutral sa parehong mga demonyo at mga tao. Inaatake lamang ng mga dragon ang mga nayon sa mga lumang kwento, na nagpapahiwatig ng kanilang kapangyarihang pumatay ng isa. Ang susunod na ranggo ay G-rank, isang higanting mamamatay tao na may kakayahang makipaglaban sa mga higanti. Kasunod nito ay ang L-rank, isang Lich Slayer na kayang pumatay ng Lich. Tinanong ni Diyos kung bakit napakaraming rank at kung marami pa. Ipinahayag ni Alex na ang lahat ay nasa alphabetical order na lang sila. Idinagdag niya na ang huling ranggo ay F-rank, na tinatawag na mga failed product. Kung sila ay mga prutas, sila ang mga nahulog dahil hindi sila nabebenta, sila ay giniling at ginawang jam. Sinabi ni Diyos na dapat ay malungkot, at ipinaliwanag pa ni Alex na kung mas mataas ang iyong ranggo, mas maraming suporta ang matatanggap mo mula sa mga maharlika o makakuha ng posisyon sa bansa. Hindi lamang kabiguan na mapabayaan para sa suporta, ngunit ang mga ito ay isang hindi gustong ranggo na inaasahan ng mga tao na mawawala. Ang mundo ng tao ay medyo cutthroat. Nagpatuloy si Alex, na binibigyang diin na mayroong mas kritikal kaysa sa pagraranggo ng bayani, iyon ay ang dugo. Kung mas malapit ang isa sa purong dugo, nagiging mas malakas ang isa. Ang mga unang nagligtas sa mundo 66,580 taon na ang nakalilipas, ang dalawang tagapagligtas, ang bayani at ang pari,
ang kanilang mga anak at ang kanilang mga inapo na nagpapatuloy sa linya ng dugo, ang banal na dugo. Sinusukat nila kung gaano karaming dugo ang natitira sa mga pamilya. Kung mas dalisay ang dugo, mas malakas ang aura na magagamit nila. Ang may pinakamalinis na dugo ay naging bayani, nakipaglaban sa general at nanalo ng 665 beses. Pagkatapos ay isinasaalang-alang ang antas ng kadalisayan ng dugo ng isang tao. Kung sino ang pinakamalapit sa pagiging dalisay na dugo ay magkakaroon ng mas mataas na ranggo ng bayani. May mga pagbubukod, ngunit kadalasan, kung mas dalisay ang dugo, mas malakas ka. Pagkatapos ay nagtatanong si Diyos tungkol sa kahalagahan ng konseptong ito ng dugo o purong dugo. Ipinaliwanag ni Alex na siniseryoso ito ng lahat, inilalagay ang kanilang buhay at pagmamalaki sa linya. Sa huli, maglalaban ang bayani at ang hari ng demonyo. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa loob ng 60,000 taon, lahat ay dahil sa isang pangungusap na ito. Ito ay isang pangako. Nagtatanong si Diyos kung bakit hindi na lang sila mamuhay ng simpleng buhay tulad nitong karwahe, mabagal at nakaka-relax. Biglang may nakaagaw ng atensyon niya. Pagkatapos ay bumangon siya at tinuro ang isang paru-paro, tinanong si Alex kung ano itong madahong bagay na lumilipad sa paligid. Dahil si Diyos ay naipit sa isang itlog sa loob ng 80 taon dahil sa digmaan, nanatili siyang walang alam sa mundo. Isang butterfly ang damapo sa kanyang daliri. Ipinaalam ni Alex kay Diyos ang pagkakakilanlan nito. Biglang umihip ang hangin na naging dahilan ng pag-alis ng paru-paro sa daliri ni Diyos. Nalilitong tanong ni Diyos kay Alex, ano yun kanina? Ang bagay na lumipad sa pamamagitan ng paggulo sa aking buhok. Ipinaliwanag ni Alex na ito ay hangin. Tumingala si Diyos sa langit at nagtanong, ano ang bagay na iyon na lumulutang sa itaas ng ating ulo mula pa kanina? Yung pabilog na bagay na nakakasakit ng mata ko pag tinititigan ko. Sumagot si Alex, araw yon. Nagpatuloy sa pagtatanong si Diyos tungkol sa isang matamis na amoy na nagpakabog ng kanyang puso. Paliwanag ni Alex, yan ang bango ng tagsibol. Nagtanong tuloy si Diyos tungkol sa mahabang buhay ni Alex. Kinumpirma ni Alex na ipinanganak siya pagkatapos ng unang digmaan sa mundo ng demonyo. Iminungkahi ni Diyos, dapat ay umahan ka rito minsan kada daang taon. Siya ay nagpahayag ng paghanga para sa ibabaw, sinabi na ang mga nakaraang hari ng demonyo ay malamang na hindi nakaranas ng gayong damdamin. Nagmuni-muni siya sa kanyang kapalaran, binanggit na kung ang mga bagay ay naging ayon sa plano, siya ay nakulong sa loob ng 2 dekada, na nakatakdang mamatay sa kamay ng isang bayani na hindi pa niya nakilala. Nagpapasalamat sa pagtakas sa kapalarang iyon, ipinahayag niya na ang pagiging isang demonyong Diyos ay isang trabaho na dapat mawala. Tinanong niya si Alex kung pumayag siya. Tahimik na tumingin sa kanya si Alex at pagkatapos ay pinunasan ito ni Diyos, sinabing matutulog na siya at hilingin kay Alex na gisingin siya pagdating nila. Sinasabi niya ito kung sakali, ngunit kung ibabalik niya siya sa mundo ng demonyo, pareho silang mamamatay. Napabuntong hininga si Alex at sumagot, oo, Panginoon, habang naglalakbay ang kanilang karwahe sa magandang daan. Maya-maya, huminto ang karwahe at pagkatapos ay ginaisang siya ni Alex, sinabi sa kanya na dumating na sila. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Alex na ito ang lugar na inilarawan ni Diyos, isang kanayunan na nayon na tinatawag na Zorex, na may maliit na kalakalan na nasa isang militarisadong zona. Zorex, it's not that bad, Diyos said with morning face. Pagpasok ng karwahe sa nayon, nagtanong siya tungkol sa mga bayaning naninirahan sa nayong ito kay Alex. Sagot ni Alex, 2 lang ang pamilya dito, isang A-rank na pamilya na malapit sa pagiging G-rank at isang fallen family. Mukhang walang D-rank na pamilya, sabi ni Diyos. Sinagot ni Alex na kung mayroong D-rank sa bawat kastilyo, hindi maiisip ng kanilang hukbo ng demonyo na tumuntong sa ibabaw. Inakusahan ni Diyos ang hukbo ng demonyo bilang duwag. Bilang tugon sa oo ni Alex nang tanungin kung ang D-ranks ay napakalakas, si Diyos ay biglang nadala sa isang talakayan. Nag-iisip ang mga tao kung narinig nila o hindi na sinalakay ng dragon ang Trier Castle. Nagtataka ang isang lalaki kung paano ito nangyari at nagbabala na hindi pa sila dapat lumapit sa Trier Castle dahil hindi pa nila nahuhuli ang dragon. Ayon sa isa pang individual, nakarinig din siya ng mga alingaw-ngaw na ang kastilyo ay bahagyang nawasak sa isang sunog. Sa wakas, ang isang batang babae ay nagtanong kung paano ang mga dragon ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Habang siya ay patuloy na nag-aalala tungkol sa paksa,
Isang lalaki ang tumugon sa pagsasabing ang mga lumang kwento ay nagsasabi na ito ang oras ng pagbabalik ng dragon at kung iyon ang kaso, ito ay kakilakilabot. Habang kumikilos si Diyos sa mga tao, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na ang mga dragon ay apolitical. Oo, ibinahagi ko ang kaisipang iyon, sabi ni Alex. Dapat may nangyari sa loob ng 80 taon mula noong una niyang hitsura. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang pakikipag-chat. Ipinahayag ang kanilang pag-aalala na hindi sila dapat magmadali upang ipaalam sa mga tao ng Sanctus Maximus at hilingin ang pag-deploy ng isang bayani ng Derang. Hindi ako makapaniwala na wala silang ideya na natalo na ng ating bida ang bayani ng Derang at nalipol ang buong populasyon ng Sanctus Maximus. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap at kalaunan ay nanirahan sa hotel na ito bilang pinakamahusay na opsyon sa lugar. Pagkatapos ay inutusan ni Diyos si Alex na simulan ang pagtawag sa kanya bilang guro sa halip na aking Panginoon pasulong. Malugod silang sinalubong ng receptionist sa kanilang Golden Pavilion. Walang pag-aalinlangan, humingi si Alex ng penthouse. Sa likod ng mga saradong pinto, nagngangalit ang receptionist, tinatanong ang sarili, ano ang meron sa mga suot nila. Ang mga ito ay ilang mga random na bumpkin ng bansa, hindi ba? Nagkunwari siyang tumawa at sinabing malayo ang kanilang nilakbay para makarating sa penthouse. Idinagdag na medyo mahal ito. Sa isang biglaang galaw, itinapon ni Alex ang isang crate na naglalaman ng mga kayamanan na kinuha nila sa aming Come Castle. Sinigawan ng lalaking staff, sinabing, "Holy moly!" Nang makita ang kabuuan ng pera, naisip niya na dapat mong samahan ang kliyente. Ang trabahador ay nagmamadaling sumabay sa kanila kaya't nawalan siya ng paa at nahulog. Zeke Panhalibish ang pangalang ibinigay ng manggagawa sa kanyang sarili nang tumayo siya upang salubungin sila. Bago sila ihatid sa kanilang apartment, hiniling niya na tawagin siya bilang Zeke at kunin ang kanilang mga gamit. Sinabi ni Zeke sa pag-akyat na ang balita tungkol sa Trier Castle ay medyo naging mabato. Hindi na kailangan ng alarma nang lumitaw ang isang maalamat na dragon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang nayon ay tahanan ng isang sikat na A-rank na pamilya na halos G-rank. Para makapagpahinga ang lahat, sila ay malugod na tinanggap sa penthouse ang koro ng hiyas ng kanilang ginintoang pabilyon, nang makarating sila sa kanilang pintuan ng taong nagbukas nito. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nangangasiwa sa isang taong may ganitong marangal na angkan, kinakabahan siyang mamuhay ayon sa kanilang mataas na pamantayan. Ngunit gayunpaman sinabi niya sa kanila na gagawin niya ang kanyang makakaya upang matugunan ang kanilang mga kahilingan at hinikayat silang makipag-ugnayan sa kanya tuwing kailangan nila siya. Nang gustong malaman ni Diyos kung may dugo si Zeke, tinawagan niya ito. Sisagat na sana si Zeke nang makita ni Diyos ang pagkakaiba at nagbiro kung paano, sa dalawang pamilya ng bayani sa Zorex, malamang na naugnay si Zeke sa pamilyang nasawing pamilya. Nagtanong si Diyos tungkol sa antas ng kadalisayan ng dugo ni Zeke. Dahil nag-isip siya tungkol sa pamilya ni Zeke na may mababang kadalisayan sa loob ng mga dekada. Si Zeke, na halatang napahiya, ay nagpakilalang isang failed product at umamin na siya ay isang F-rank lamang. Ang silid ay nagliyab sa isang iglap, na ikinagulat ni Zeke. Ngunit naiwan ang dalawa pang hindi nabigla. Kara-rating pa lamang ng dragon sa pamayanan nang ilabas nito ang galit at winasak ang lahat ng nasa daanan nito gamit ang nagliliyab na mga pakpak. Nagpanik hanggang mamatay. Nakita ni Zeke ang mga taong tumetakas para sa kanilang buhay sa mga lansangan. Binalaan ni Zeke sina Diyos at Alex sa isang iglap na kailangan nilang makaalis doon ng mabilis. Nakapagtataka, sa kabila ng panganib, ang dalawa ay tila walang pakialam at nagtatalo. Nangako si Demiurgos kay Zeke na magiging kakampi niya si Zeke at tutulungan siyang maging bayani pagkatapos hamupa ang kaguluhan. Sinabi niya na siya ay naghahanap ng isang bayani at ang pagpupulong na ito ay tila nakatakdang mangyari. Naengganyo si Zeke sa alok ni Diyos, na nangako sa kanya ng katanyagan at kayamanan na higit sa kanyang mga pangarap. Kahit na hindi pa nakahawak ng espada si Zeke sa kanyang buhay, nagbanta siyang aalisin ang sinumpa, sa hindi matagumpay na pamagat na failed product. Mula sa pangalan ni Zeke at tinanong kung gusto ni Zeke na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang F-rank. Ito ay inilalarawan ni Diyos bilang isang pagkakataon na hindi na muling babalik, na nagdala ng mga alaala ng mga taong nag-dismiss sa mga F-rank at tinawag silang mga palpak na ranggo. Sa harap ng hindi kapanipaniwalang pagkakataong ito, lumuhad si Zeke at humingi ng tulong kay Diyos. Inamin niya na siya ay isang F-rank ngunit nangako kay Diyos na susulitin niya ang kanyang pagkakataon.
Natatawang sabi ni Diyos na kahit papaano ay magmamakaawa siya para sa kaluluwa ni Zeke. Bilang tugon sa kanyang alok, gagawin ni Zeke ang kanyang debo sa yugtong ito. Ayon kay Diyos, na ang layunin nito ay patayin ang dragon. Itinaas ni Diyos ang kanyang kamay at nag-propose ng 5 kondisyong kontrata. Si Zeke, na nabigla, ay nagmungkahi ng isang bagay sa mga linya ng goblins bilang isang alternatibo. Ang Party A ay pinangalan ng Diyos at ang Party B ay pinangalan ng Zeke Panhilbeek sa kasunduan bilang sidekick ng isang bayani. Sasamahan ng Party B ang Party A, at kapag nagbigay ng utos ang Party A, susundin ito ng Party B hanggang sa liham. Tanging ang Party A lang ang may kapangyarihang tapusin ang kontrata, at ang partnership ay maaaring magpatuloy magpakailanman kung pipiliin ito ng Party A. Nagpasya ang Party A na ang Party B ay makakakuha ng kalahati ng kaluwalhatian at kayamanan mula sa kanilang mga paglalakbay. Ang mga nabanggit na parameter ay natugunan ng walang anumang reklamo mula sa Party B. Ang kanilang partnership ay formal na ginawa ng kontratang ito, na naglatag ng mga kondisyon at responsibilidad ng bawat partner. Ibinigay sa kanya ni Diyos ang kontrata at sinabing ilagay ang kanyang pirma dito kung tatanggapin niya ito. Pagkatapos nito, ang deal ay selyadong. Nag-alinlangan sandali si Zeke, ngunit, sa huli, masaya siyang sumigaw, na siya si Zeke Panhilbeek, natanggapin ang kontrata at isabuhay ang kanyang pangarap na maging bayani. Oras na para magdebu si Zeke, nakangiti niyang sabi. Kailangang patayin ni Zeke ang dragon na itinuro niya sa kanya. Gumawa siya ng isang magandang punto kapag sinabing ang mga tao ay karaniwang hindi masyadong mahusay sa pagpatay ng mga dragon. Nagmungkahi si Diyos ng plano. Sila na ang bahala sa dragon kaya hindi na kailangang patayin ni Zeke. Inilatag niya ang diskarte. Plano ni Alex na harapin ang dragon, talunin ito, at pagkatapos ay ilagay ito sa landas ni Zeke. Magpapanggap si Zeke na talunin ang pababang dragon sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang espada dito. Habang siya ay nakatayo sa isang lugar, sa pag-aalala na ang mga tao ay magiging kainahinala kung ang isang F-rank na tulad ni Zeke ay pumatay ng dragon, ibinaba ni Alex ang mga alalahanin nang marinig ang ideya. Nagpatuloy siya sa pagsasabing hindi siya maaaring mamuhay ng payapa bilang isang D-rank na kasamang bayani. Tumingin si Diyos kay Zeke na may nakakabagabag na ekspresyon sa mukha at pagkatapos, out of the blue, pinunit ang kanyang damit. Hindi pa nakontento, nagpatuloy siya sa pag-agaw ng isang palayok, tinusok ito ng 2 beses gamit ang kanyang mga mata ng laser, inilagay ito sa ibabaw ng ulo ni Zekex, at sinuot ang kanyang sarili na parang superhero na nakatali sa kanyang leeg sa bellboy suit ni Zeke. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahintulot kay Zeke na kunin ang pagkakakilanlan ni Potman, ang nakamaskara na bayani. Kung nais ng isang bayani na maging anonymous, sabi ni Diyos, kailangan nilang magsuot ng anuman kundi isang kapa at damit na panloob. Sa palagay niya ay maaaring maging mas kawili-wili ang mga bagay kung ang isang bagong hindi kilalang bayani ay lumitaw mula sa kung saan. Kasunod nito, nag-aalok si Alex na dalhin ang dragon, at sinabi lang ni Diyos, okay, upang ipahiwatig ang kanyang pagtanggap. Pagkaalis ni Alex, tumingin si Diyos kay Zeke at sinabing bumaba na sila. Nagtataka si Zeke kung talagang lalabas sila sa ganoong paraan dahil nahihiya siya sa kanyang hindi kinaugalian na kasuutan para sa labanan ng dragon. Pagkatapos ay itinuro ni Diyos ang isang walas sa paligid, sinipa ito kay Zeke, at inangkin ito bilang kanyang sagradong sandata. Kahit na labis na napahiya si Zeke, sinabihan siya ni Diyos na hawakan ang improvised na espada at ipinangako na darating sa kanya ang katanyagan at pera na higit sa kanyang pinakamaligalig na mga pangarap kahit gaano pa kalapit ang dragon. May kakaibang naramdaman si Zeke pero hindi niya mailagay ang daliri dito. Parang bigla na lang niyang durugin ang anumang bagay na tumitawid sa kanyang landas. Naipit niya ang kanyang mga kamao, isang matinding pananibik. Tiyak na ito ay resulta ng genetic makeup ni Zeke, ang mga kabayanihan na hilig na natutulog sa kanyang hemoglobin. Kitang-kita sa kanyang dugo ang pagnanais ng bayani na patayin ang hari ng demonyo sa kanyang harapan. Ngunit malamang na naisip ito ni Zeke dahil wala naman siyang alam. Palibhasa'y sikat at mayaman na kinikilig bro, sa kasalukuyan ay itinatayo niya ang kumpiyansa at paniniwalang tunay niyang magagawa ito. Simpleng sagot ni Zeke, oo, Master, nang bigla siyang tinawag ni Diyos. Inutusan siya, go, my dog, ni Demiurgos. Tumakbo si Zeke habang nakahiga na parang aso. Samantala, ang mga nasa labas ay nagsisikap na manatiling buhay sa butas na ito sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanilang sarili sa takot at pag-asa para sa pinakamahusay.
Habang ito ay pumailan lang sa itaas ng nayon, ang dragon ay nagpakawalan ng isang agos ng apoy. Nagmaterialize si Alex mula sa isang sky portal na biglang nagka-material. Mula sa kinatatayuan niya, pinagmamasdan niya ang kahindik-hindik na nilalang. Biglang ipinatong ni Alex ang isang kamay sa kanyang balikat, hinubad ang kanyang coat, at tumambad ang 13 nakatagong kamay. Habang inihanda ang kanyang katawan, tumalon siya sa dragon at dumapo sa leeg nito. Sa pamamagitan ng isang pataas na paggalaw, ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng dragon, na nagbabalak na hampasin ang puso nito. Habang hawak ang puso ng dragon, nagsalita si Alex, sinabing hindi siya dapat labanan ng nilalang, ngayong nasa kanya na ito. Tapos nagtanong siya, anong nagdala sa'yo dito? Ang mga tao at ang mga dragon ay gumawa ng isang kasunduan, hindi ba? Pagkatapos silipin, may nakita si Alex na kulay ube na parang parasite na nakakonekta sa katawan ng dragon. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Dahil sa parasite na iyon, nagsimulang magsalita ang dragon sa isang wikang hindi kayang unawain ng sinuman. Nagtatanong kung paano naiintindihan ng isang katulad niyang dragon ang gayong karumal-dumal na wika. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Alex. Ang isang mas mabilis na paglipad ay nakamit ng pinahusay ng dragon ang bilis nito. Kasabay nito, nakatayo si Zeke sa ibabang lupa habang naghihintay. Ang mga taong nagtago sa kanilang mga tahanan ay nagsimulang magtaka kung sino siya at kung bakit siya biglang lumabas sa pagtatago. Nag-aalala sa kanyang kabayanihan at kung sinusubukan niyang harapin ang dragon ng mag-isa, tinanong nila siya. Pagkatapos nito, napansin nila ang kanyang pananamit, na nagbigay sa kanya ng isang mas kontrabida kaysa sa kabayanihan na hitsura. Mukhang napahiya si Zeke at nakaramdam ng kakaiba sa loob ng marinig niya ang mga komentong iyon. Sa puntong ito, ang kahihiyan at sindak ay nasa likop. Hoy, nakamaskara na bayani, ituloy mo, sabi ni Diyos mula sa katabing upuan. Iligtas mo si Zoex para sa amin. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa mga tao nang magsimula silang maniwala, salamat sa mga pahayag ni Demiurge, na si Zeke ay isang tunay na bayani. Sabi ni Zeke na mahigpit ang hawak sa kanyang wallet, hindi niya kayang palagpasin ang once-in-a-lifetime opportunity na ito. Ang tanging naiisip niya ay katanyagan at kayamanan. Kasabay ng pag-ungol nito at pagdura ng apoy, ang dragon ay nagpatuloy sa paglipad ng walang ingat sa himpapawid. Ginawa ni Alex ang obserbasyon na mahirap itong kontrolin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil umabot na sa puntong ito. Biglang gumalaw ang likod niya, at ang daming kamay na lumabas mula sa likuran niya. Daan-daang masasamang kamay na nagpipigil ng lason ay kung paano niya inilarawan ang maniobra na ito. Ang pag-atake ni Alex ay naging sanhi ng pagmuya-uya ng dragon. Si Alex ay nagpakawala ng isa pang sigaw mula sa dragon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang natitirang kamay upang magsagawa ng isang maniobra na tinatawag na heart-piercing. Biglang napunta ang atensyon niya sa isang bagay. Si Alex ay kasalukuyang sumasailalim sa isang parasite transfer mula sa dragon. Kulay purple ito, maghanda, ay ang tanging salita na maaaring tipunin ng dragon. Tiyak na bumalik ang pinaniniwalaang patay, dahil nasaksihan niya mismo ang hindi katotohanan ito. Katulad ng huling pagtatangka nitong manipulahin ang dragon, ang lilang nilalang ay humahampas sa mukha ni Alex. Ang halimaw na ito na nalaman ni Alex na nagpakawala ng mga dragon sa sangkatauhan ng wala saan. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan at iniisip ni Diyos kung ano ang susunod na gagawin ni Alex. Ang mga tao ay naiinip na naghihintay, kaya pinakiusapan siya ni Diyos na bumaba ng mabilis. Habang nagtatanong siya kung bakit napakatagal upang patayin ang isang dragon lamang. Pinisil ni Diyos ang kanyang ilong at nagsuot ng ekspresyon ng ganap na kahangalan. Ang lilang mga mata ng dragon ay nawalan ng liwanag. Habang binasag ni Alex ang bawat buto nito gamit ang kanyang daang kamay. At pagkatapos ay nagsimula itong umungol. Ngayong hindi na ito makakalipad, mabilis na nahulog ang dragon ng mabilis kaya tinawag si Zeke at sinabihan siyang maghanda sa pagdating ng dragon. Timing at isang kontroladong indayog ay mahalaga, sinabi niya na si Zeke ay mag-aatubili na harapin ang kamatayan. Habang ang dragon ay lumalapit kay Deus na tiniyak kay Zeke na may halong tawa na siya ay sumumpa na ipagtanggol siya sa kanyang sariling buhay sa linya. May kung anong kumikinang sa dugo ni Zeke nang marinig niya ito nang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang wallet, tiniyak niya sa sarili na kakayanin niya ang napipintong pagsubok habang nilalamon siya ng parasito.
Nagpumilit si Alex sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ilang sandali matapos na kunin ng parasito ang kanyang kaliwang tagiliran, binago ang kanyang mga kamay sa namumulang mga mata. Natagpuan ni Alex ang kanyang sarili sa isang walang katiyakan na posisyon. Habang ang isang salungatan sa pagitan ng kanyang regular at nagmamay-ari ng mga kamay. Nakuha ni Alex ang kanyang talento. Out of the blue, nagawa niyang tanggalin ang maraming piraso ng parasite sa kanyang katawan sa tulong ng 1,000 glow whip at 100 demonyong kamay. Nakalulungkot, isang fragment ang dumb eye kit sa kanyang mukha. Inabot niya yon at pilit na hinatak, sinusubukang pakawalan ang sarili. Nababahala si Deus na baka madurage ang kanilang bayani, nakita ang bilis ng mga dragon at pinayuhan si Alex na mag-ingat. Naghiyawan sa takot ang mga manonood nang sumara ang dragon at pilit na lumaban si Alex para makalayo. Ang ilan ay naghahanda ng magtago sa bodega ng alak sa harap ng napipintong panganib na mahigpit na tumayo mula sa kanyang upuan. Sigaw ni Deus. Hinahamon ng pangalan ni Alex ang kanyang pag-uugali at nagmumungkahi na magdahan-dahan siya. Sa kabilang banda, pinanatili ni Zeke ang kanyang di natitinag na pagpupursige at tumanggi na masira sa isang suntok. Matatalo niya ang dragon. Nanumpa siya na sa isang sinaunang lihim ng pamilya na kilala bilang Moonlight Glow, ay nahayag sa isang maikling pagbabalik-tanaw, kung saan hinahangad ng kanyang ama na maging maingat at ibahagi ang kasanayan sa kanya. Binigyang diin ng ama ang kahalagahan ng pagmaster ni Zeke sa pamamaraang ito upang maiwasan ang anumang posibleng mangyari. Ang pagsalakay ng hukbo ng Demon King dahil sa limitasyon ng bansa, ang mga kapitbahay ni Zeke ay nag-alinlangan na maaari siyang makibahagi sa panunupil ng Demon King, na ikinabahala ng batang si Zeke, na tiniyak sa kanya na tiyak na magiging isang bayani si Zeke sa pakikibaka laban sa hari ng demonyo. Binigyang diin ng kanyang ama ang banal na ancestry ng kanyang pamilya. Alinsunod dito, dapat niyang gawin ng sapat ang kanyang pag-aaral, sabi ni Zeke. Sige, Dad, habang nakangiti, at ngayo, si Zeke ay muling naghanda itinaas ang kanyang wallet, at inihanda ang kanyang sarili sa pag-atake ng Moonlight Glow. Samantala, inalis ni Alex ang parasite sa kanyang mukha, habang si Deus ay sumabog sa laman ng dragon mula sa kanyang talento na tinatawag na Doom's Guillotine. Nagpumilit si Zeke sa kanyang pag-atake gamit ang splitter ng demonyong hari, naglaslas hanggang sa sumabog ang katawan ng mga dragon at bumulwak ang dugo sa lahat ng direksyon. Gulat na sigaw ni Zeke. Habang nakapikit, nang buksan niya ang mga ito, nakita niya ang tanawin na may bahid ng dugo ng dragon. Tinusok niya ang mga ito at nakita niya ang dugo ng dragon sa buong lugar. Nabaling ang kanyang atensyon sa mga taong nagsasaya para sa pagtalo sa dragon. Sinabi nila na siya ay isang banal na bayani na ipinadala. Nagkunwaring tumahimik si Deus para makuha ang atensyon ni Zeke habang namumula siya sa mga papuri. Sinabi niya, bayani sa palo, hindi ba dapat magpalit ka sa iyong disguise at magtago, tanong ni Deus? Sagot naman ni Zeke, talagang lang ha. Ang kanyang mukha contorted sa kahihiyan sa isang pagsisikap na kumuha ng damit. Siya ay nagsimulang tumakas bilang ang mga parasitong lilang marka ay lumitaw. Marahas na tumayo si Alex sa ibabaw ng kapilya. Ang tinig ng dragon ay nagpahayag na ang isa na itinuring na patay ay bumalik. Habang nakatingin sa ibaba dito, iniunat ni Deus ang kanyang mga kamay. Sa sandali na nagising siya kinabukasan pagkatapos ng mahimbing na pagkakatulog, out of nowhere, pumasok si Alex na may dalang inumin at sinabi kay Deus na karamihan sa mga tao ay umiinom ng kape. Unang-una sa umaga, pumasok si Zeke sa silid ng sandaling iyon, nag-alarm habang nakangiti at namumula. Sinabi niyang matagal nang hinahanap ng buong bayan ang disguised hero na nakita nilang tagapagligtas. Napansin ni Deus ang karumihan ng suot ni Zeke at tinanong siya nito na may ngiti sa laba. Sinabi ni Zeke na siya ay tumulong sa paglilinis ng bayan matapos masira ng sakuna kahapon. Ayos lang yan ang sinabi ni Deus, na isinasaalang-alang ang mataas na sahod na nauugnay sa pisikal na paggawa. Ang takbo ng mga pangyayari ay eksakto tulad ng inaasahan niya sa isang kindat. Ipinarating niya ang kanyang kasiyahan sa paggising sa umaga na may sinag ng araw at ang paghigop ng kanyang kape sa umaga. Ang maliwanag na Deus ay nagsabi kung gaano kaaya-aya ang mga umaga sa ibabaw, at isiniwalat ni Alex na ang kape ay namumulaklak gamit ang dila at kaliwang eyeball ng isang dragon. Natuwa si Deus sa lasa. Ang mga taga-nayon, samantala, ay masipag sa trabaho, inaayos ang pinsalang ginawa ng dragon noong nakaraang gabi. Ang ilang mga tao ay nagdaramdam tungkol sa kung gaano kabigat ang mga bagay.
Habang pinayuhan sila ng iba na lumipat maliban kung gusto nilang magpalipas ng gabi sa paggawa nito upang hikayatin ang mga lalaki na kumain bago magtrabaho ng gusto. Dumating ang mga asawa at mga anak ng pagkain. Si Zeke ay masigasig din sa trabaho, humihila ng mga bato. Habang ang isang napakataba na lalaki ay naguutos sa kanya na nakaupo malapit sa pamamagitan ng mga komento na naglalagay sila ng maraming pagsisikap upang subukang ibalik ang hindi kapani-paniwalang komunidad na ito. Napapansin niya rin ang masipag na pagsisikap ni Zeke. Tumango si Alex bilang pagsang-ayon at nagpatuloy sa pagsasabing binanggit niya ang kasaysayan ng mga kakaibang trabaho kay Zeke kahapon sa kanilang dahil sa mga hadlang sa pananalapi. Kailangang magsumikap ng kanyang pamilya para magpalaki ng isang bayani. Tumulong siya sa paligid ng bahay sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglilinis, paglalaba at paghuhukay ng libingan. Mas mahusay na ilista na lamang ang lahat ng hindi pa niya nagawa sa ngayon. Ipinahayag ni Diaz na nakagawa na siya ng desisyon mula nang matuklasan nila ang isang bayani at ang paglalakbay ay isang sakit. Napagdesisyonan niyang magsisimula pa lang sila sa bayang ito. Wala pa namang espesyal, nakakahanap siya ng kasiyahan dito sa anumang paraan. Sinasabi niya na minarkahan nito ang simula ni Diaz sa mga tao, hindi ba? Papunta ito, bulalas niya, tumetalon sa kanyang mga paa. Tara na sa trabaho, kung saan nagtataka si Alex. Siyempre, ito ay upang ibenta ang Dragonland, sinabi ni Diaz kanya na may ngiti na nagpapatuloy dahil ginagamit ito sa kagamitan. Hindi ba ang dragon leather ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos? Akala ko tayo ay naglalayon na maging kabilang sa pinakamayamang 2% ng populasyon, hindi ba? Ibinalita sa kanya ni Alex na ikinagulat niya na kagabi, ang Bureau ng Bayani ay ninakaw ang mga ito. Ang galit na si Alex ay nagrants tungkol sa kung paano hindi mahawakan ng mga regular na tao ang dragon. Dahil sila ay masyadong makapangyarihan, gaya ng sabi ni Diaz. At pagkatapos ay nagpatuloy lang kami at pinatay ito. Nag-aalalang tanong ni Alex. Saan sila pupunta pagkatapos? Sinabi niya na pupunta tayo sa isang nakakatakot na boses. Ikinagulat ni Alex ang pagsasabing sisirain nila ang Bureau ng Bayani, na sinasabi sa kanya na ang Bureau ng Bayani ang kanilang pangunahing base. Sinasabi niya sa kanya na huminahon. Sa tingin ni Alex, nakakabaliw ang araw na ito at gawin niya itong mag-isa laban sa mga bayani, gaano man siya kalakas. Idiniin niya ang panganib. Ang kahihinatnan para sa mga bayani ay maaaring maging matindi kung malaman nila na ang hari ng demonyo ay wala sa kanyang kaharian ng demonyo. Matapos banggitin ni Diaz ang kanyang naunang pahayag tungkol sa pagiging sidekick ng isang bayani, ibinalita itong muli ni Alex sa isang casual na tono. Tanong ni Diaz, kaya kailangan bang magparehistro sa koanihan ng bayani upang maging bayani sa larangan ng tao? Tulad ng itinuturo ni Alex, sino ang makakakilala kay Zeke bilang isang bayani kung ang Bureau ng Bayani ay nawala? Habang pinag-iisipan nito ni Diaz, nagsimulang magtanong si Alex kung nagawa niyang pigilan ang mga lahi ng demonyo. Ang Annihilation Diaz ay nagmumungkahi ng pagbawi ng mga pinsala mula sa pagsira sa ibang bansa. Isang napakatalino na pag-iisip, akala ko ikaw ang Diaz, na tao na ngayon, hindi si Demi Augustine, ang hari ng demonyo, naguguluhang sabi ni Alex, ang kanyang tinig ay nagtataksil sa kanyang hindi paniniwala sa desisyon. Naninindigan si Diaz na sa susunod na araw ay uusad na sila. Hindi natinag si Diaz sa mungkahi ni Alex na maglakbay sila pabalik sa mundo ng demonyo. Sa susunod na araw, sumakay sila sa isang karwahe habang tinatahak nila ang isang kalsada. Napakaganda, parang mga larawan. Sinubukan ni Alex na kausapin si Diaz, ngunit wala siyang narinig na sagot dahil sa kanyang galit. Sumisigaw siya sa pangalan niya hanggang sa may sumagot pagkatapos niyang masiyahan sa buhay sa lupa. Sa napakatagal na panahon, iminungkahi ni Alex na bumalik sa underworld. Ang bawat isa sa kaharian ng demonyo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pag-iangkin niya, sinabi niya na ang araw ng doom ay darating sa loob ng 20 taon at na hindi sila dapat magsayang ng oras upang sakupin ang mundo. Sinabi niya sa kanya na mabilis na maging eksperto sa pamamaraan ng hari ng demonyo nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sabi ni Diaz, problema mo yan. Gusto nilang sumunod siya, ngunit wala siyang nakikitang dahilan para gawin yon. Hinulaan niya ang pagdating ng isang demonyong hari na maglulunsad ng pag-atake kay Diaz sa kaharian ng tao. Ang buong demonyo at ang mga taong malapit ng salakayin ay tinatanggap ang malinaw na pagkilos na ito na parang humihinga. Bilang kontra-argumento, tinanong ni Diaz kung kailangan ng Diyos.
Kung ang lahat ay gumagana sa ayon sa plano, sinabi niya sa kanya na pag-isipan kung paano naroroon ang isang hari ng demonyo at na ito ay isang kapaki-pakinabang na karanasan. Walang pinagkaiba kung sino ang babae. Bulalas ni Alex, biglang sumingit. Dapat kang magkaroon ng anak na lalaki o babae na magbibitiw sa 666 Demon King, Deus shoots back. Anong babae sa panahon ngayon? Paano mo magagamit ang gayong wika? Ang iyong pagiging demonyo ay hindi may kakaila. Diablo kang umalis dito. Hindi na bigla, pinaalis siya ni Alex, pinananatili ang kanyang paninindigan na mananatili siya hanggang sa pangalanan ng Deus ang isang kahalili para sa underworld, dahil sa kanyang kasalukuyang pag-uugali. Iniisip ni Deus na dapat siyang manirahan dito nang walang katapusan bilang isang utusan. Iminungkahi ni Alex na maghanap siya ng asawa, isang babaeng pumupuri sa kanya. Bueno, kung ang paksa ng kasal ay lalabas muli, si Deus ay nagbabanta na mismong sirain ang mundo ng demonyo. Kasunod ng palitan na iyon, marahas silang naglakad sa nakamamanghang lugar na ito, na napapaligiran ng magagandang bulaklak. Ngunit gumagana rin ba yon? Biglang nagtanong si Deus, na sinira ang katahimikan na nakatingin sa kanya. Tanong ni Alex, ano ba ang tinutukoy mo? Gumagana ba ang prinsesa noon pa man? Kinakabahang sabi ni Deus. Naguguluhan si Alex, maglakas loob na magtanong. Ang araw ng prinsesa ay mahiyain. Alam mo, Essex, ang kanyang mukha ay napalitan ng kahihiyan at pagkabalisa. Curiosity na tanong ni Alex sa Essex. Anong nakakahiya? Nahihiyang tumayo bigla para linawin. Na siya ay nagtatanong kung ang mga demonyo ay maaaring magbuntis ng mga tao. Hindi alam ni Alex ang tunay niyang motibo. Iginiit ni Alex na magkapareho ang mga ritual ng pagsasama ng demonyo at ng tao. Sa karamihan ng mga kaso, sinabi niya na ang mga testicle ng isang lalaki ay maglalabas ng sperm cell bago siya mag-ejaculate. Ipinapanganak ang isang bata 3,742 na linggo pagkatapos pumasok ang sperm cell sa matris at tumagos sa egg cell. Iminungkahi ni Deus na iwanan ang edukasyon sa sex. Pagkatapos marinig ang mga pangungusap na ito sa isang tainga at pagkatapos ay iwanan ang isa pa. Higit pa rito, napatunayan ni Alex na ang araw na iyon ay nagmamay-ari ng kakayahang agad na ilipat ang kanyang demonyong sperm cell sa katawan ng ibang tao kung gusto niya. Ang porsyento ng tagumpay ng pagbubuntis sa pamamagitan ng direktang pakikipagtalik ay 99.99%. Habang ang tagumpay sa pamamagitan ng isang madamdaming halik ay 50%. Mayroong 25% posibilidad na ang isang babae ay mabuntis din ng kanyang hitsura. Ang ideya na ang hitsura ni Deus ay maaaring magdulot ng pagbubuntis ay nagulat siya nang marinig ni Deus mula kay Alex na maaari siyang mabuntis sa pamamagitan lamang ng pakikipagkamay sa isang babae. Siya ay natigilan at nagsimulang magtaka kung ang kanyang katawan ay ginawa lamang para sa pagpaparami. Siya ay nagalit at sumigaw ng isang sumpa na mga salita na ang layunin ng katawan na ito ay napakalinaw na pumatay at magkaanak. Lalong nagiging malungkot siya sa kanyang natutunan ayon kay Alex. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang pinagpalang katawan na ito bilang tanda ng pag-asa at kaligtasan para sa kanilang kaharian ng demonyo. Pinagpala ang aking sabi ni Deus, na may pahiwatig ng panunuyan na walang iba kundi isang reproduction machine bawat daang taon. Ginagawa siyang hindi mapakali. Aniya, hindi siya mapalagay sa pagkakahawak. Ang matataas na pamantayan at mga tanong sa kaugnayan ng kanyang mga iniisip sa kontekstong ito. Pareho silang natigilan nang marinig nila ang paghingi ng tulong ng isang batang babae. Habang pilit niyang tinatakas ang isang grupo ng mga nakakatakot na tao, ang batang babae ay tinutugis ng mga tulisan sa bundok at nakiusap siya sa kanila na iligtas siya. Tapos sabi ni Alex, ito ay isang magandang babae na may problema, at pinayuhan niya si Deus na tulungan siya. Ito ang nagtulak kay Deus na magtanong kung bakit siya dapat tulungan. Sinabi ni Alex na ang mga positibong bagay ay maaaring mangyari anumang oras. Wala ka bang nakikitang kakaiba tungkol dito? Tanong ni Deus. Inusisa ni Alex ang kalikasan nito. Nagbibigay ng perplexed account kay Deus ng kanyang mabilis na pagpasok sa kanila, na humihingi ng tulong. Ang senaryo kung saan humihingi ng tulong ang magandang tao, habang hinahabol ay ang pinaka-cliché trope at fantasy literature. Sigaw ni Alex, ano nga ba ang issue? Sinabi ni Deus na walang nakahahadlang sa mga tanawin sa kanilang paligid. Kaya ang tanong ay nagiging mula saan sila lumitaw. Tanong niya, naniniwala ka pa ba na hindi nila tayo mapapansin magpakailanman? Malayo ang kagubatan. Kahit na nakikita mo ito, ay hindi ko sila nakikita.
At hindi ka rin niya nakikita. Siya ay tinanong kay Deus, sinabi kung siya ba ang nag-orkestra sa masamang schemes plan na ito. Ipinaliwanag ang kanyang pangangatwiran kay Alex sa pamamagitan ng pagsasabi na babae upang gawin akong baog, sabay buntong hininga. Tinanong ni Alex ang sarili kung anong klaseng tao. Akala niya ay sinasabi niyang siya si Alex, ang nangungunang strategist ng demonyong realm. Nagbabala siya na ang gayong kakilakilabot na paniwala ay hindi papayag ang pumasa. Sir Hero, hinahabol po ako ng mga bandidong bundok. Tulong po, sigaw ng dalaga habang nagmamadaling umakyat sa kariton. Nilinaw ni Deus na kaibigan lang siya ng bida. Tulungan mo po ako pakiusap, kaibigan ni Sir Hero. Siya ay nagsusumamo habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Hinahabol ako ng mga tulisan sa bundok. Sinabi sa kanya ni Deus na napakalakas ng kanilang grupo para harapin ang mga makamundong gawain tulad ng pakikipaglaban sa mga tulisan sa bundok. Dahil sila ay isang high-level na dragon hunting party. Bakas ang pagkadismaya ng dalaga habang bumubulong. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan, tanong sa babae? At ang isang galit na gesticulation ni Deus ay nagtanong kung siya ay nagmura, umiiyak at tinatanggihan ito. Tinanong niya kung ano siya sa lupa. Oo, ang sidekick ni Sir Hero, itong mahinang dalaga, pakiusap. Naaga ng pansin ni Deus ang biglaang pagtama ng palakol sa bagon. May mapanuksong tawa na sinundan ng mga salita. Hoy, maliliit na bata, habang tinutuya si Deus sa kanyang maputlang mukha, sinabihan siya ng mga bandido sa bundok na mawala kasama ang malutong na karwahe o harapin ang tiyak na kamatayan. Tinanong sila ng isa pang magnanakaw kung sila ay mula sa ibang planeta o anumang bagay. Dahil sa kakaibang pananamit, si Deus ay sumumpa para sa kawalang hanggan. Habang tinititigan niya ang palakol at ang responsable sa pagkawasak ng karwahe. Ang mga kaibigan ng lalaki ay galit na sinusubukang patayin ang apoy nang bigla siyang nagsimulang sumakay at ang paghihirap ay nilamon ng lilang apoy. Nang ipaalam sa kanila ni Deus na ang apoy ay hindi mapigilan, lahat sila ay nabigla kahit sino pa sila o anong mahika ang kanilang ginagamit. Sinabi niya sa kanila na ang apoy ay hindi kailanman mamamatay at ang individual ay mananatiling nagniningas hanggang sa katapusan ng mundo. Inaanyayahan ang iba na sumama sa kanya sa walang hanggang apoy. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang susunod. Ang mga magnanakaw ay hindi nagpakatanga. Inagaw nila kay Deus ang kanilang nagliliyab na kaibigan at nagbolted para sa kaligtasan. Sa kanilang pag-alis, sinalubong ng dalaga si Deus. Pinayuhan niya itong makipagsapalaran ngayong umalis na ang mga bandido, ngunit nakiusap siya sa kanya na maghintay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakuha ng Mountain Bandits ang kanilang templo. Ang sagradong artifact ay kinuha mula sa kanila at ang lahat ng mga pari ay naging mga alipin. Nakiusap siya sa kanya na iligtas ang kanilang templo at palayain sila mula sa mga kamay ng mga tulisan sa bundok. Kumunat ang noo ni Deus at sinabing mas gugustuhin niyang huwag gawin ang ganoong simpleng misyon, na pinipigilan ang kanyang ilong sa proseso. Dahil sa pagkadismaya, hinawakan ng dalaga ang karwahe nang bahagya itong pumutok, hindi alintana na umalis sila kaagad. At sumagot si Alex ng simpleng yes master. Out of the blue, inutusan niya silang kumapit at binanggit na narinig niya si Deus na nagdadala ng mga dragon bago siya nagtaka kung kasama niya ang isang bayani na walang suot kundi ang kanyang brief. Ayon sa kanya, ang aktwal na gintong dragon, ang Diyos ng. Ang mga dragon ay mayroong kanyang templo sa tuktok ng mga dragon. Gagantimpalaan siya ng aktwal na helmet ng gold dragons kung tutulungan niyang itaboy ang Mountain Bandits. Nang marinig yun ni Deus at pipiliin niyang pagbigyan ang kanyang hiling. Ilang saglit lang pagkatapos nito ay maaring maalis na ang pag-akyat sa hagdan. Habang nananatili si Deus sa kanyang likuran. Si Alex, na kasalukuyang humihinga, ay nagtataglay ng mga hakbang na ito. Bilang tugon sa tanong ni Alex tungkol sa kung bakit hindi sila basta-basta lumipad sa ibabaw tanong kay Alex, sinagot ni Alex na hello, hindi naman ako ang Demon King. Paano tayo lilipad? Tapos yung likod niya parang mabibiyak. Kaya iminungkahi ni Alex na bigyan siya ng totoong piggyback ride sa halip na tumayo lang dito. Si Alex na pawis, tiningnan ang senaryo ng may hinala. Sinabi niya na ang batang babae na may katawan ng tao ay tumatakbo ng walang tigil sa loob ng 30 minuto sa isang matarik na dayas ng bundok na patuloy sa pagsasabing walang pinagkaiba kung sino siya. Wala siyang ideya kung ano ang pinaplano nito, ngunit puputulan niya ang ulo nito kung magsisinungaling ito. Gaano man kaliit ang pagsamba ng mga dragon sa isang Diyos. Ang Diyos ng mga dragon?
Tanong ng aktwal na dragon si Deus. Bilang tugon, sinabi ni Alex na walang pagguhit na kahanay sa pagsamba na natatanggap niya mula sa mga demonyo. Mayroon lamang isang dragon na tunay na naghahari, at iyon ay ang tunay na gintong dragon. Ayon sa kanya, iisa lamang ang Diyos sa sansinukob, at ang Diyos ang may pananagutan sa paglikha ng lahat ng bagay dito, kabilang ang mga tao, mga dragon at mga demonyo. Kaya't hindi ba ang Diyos ay eksklusibong tumitingin sa mga tao? Tanong ni Deus, habang pinagmamasdan ang langit. Ayon sa kanya, ang mga dragon at demonyo ay sumusuporta lamang sa mga miyembro ng cast. Pagkatapos nito, tiniyak ni Alex na huwag mag-alinlangan, na sinasabi na ang Diyos ay perpektong pag-ibig at ang tanging pinagmumulan ng katotohanan. Sa pabor ng Diyos, mapapaboran sila kung kaya nilang sakupin ang mundo ng mga tao. Tumingala si Deus sa sinasabi. Iyan ay isang hindi pangkaraniwang paraan upang ipakita ang pagmamahal. Umakyat si Deus sa ibabaw ng isang pagod na si Alex habang siya ay bumagsak sa lupa sa tuktok ng bundok, na inaakusahan siyang mahina. Habang siya ay pababa, dagdag niya na aasa rin siya. Nang makarating si Deus sa kuweba, ipinatawag niya ang babae at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng mga bandido sa bundok at ang helmet ng totoong gold dragon. Hinihiling niya na bitiwan niya ito. May hindi tama, sabi ni Alex. Dapat mag-ingat siya. Biglang sumara ang pinto ng kuweba at doon mag-isa sa dilim. Hanggang sa makarinig sila ng mga hagekjek. Ang dating batang babae ay bumalik sa isang normal na hugis at binabati sila sa kanilang tagumpay. Tugon ni Deus, lumilitaw na ikaw ang magnanakaw mula sa mga bundok na lumusab sa templo. Saan kaya ang helmet? Hinarap siya ng batang babae, humihingi ng paliwanag para sa kanyang patuloy na pagwawalang bahala sa bigat ng sitwasyon. Siya pagkatapos ay nagpapakilala sa kanyang sarili. Ang batas ba ay Diyos ng mga dragon ang naguutos sa bawat isa na yumuko sa kanya. Ang namamahala sa lahat ng dragon, na kanilang ina rin, ang Golden Law, ang nag-iisang Golden Dragon. Ang tunay na gintong dragon. Matapos tanungin ni Deus kung ano ang nangyayari, nilinaw ni Alex na nakapasok sila sa isang malaking jam. Ito ay lampas sa kanilang mapagpakumbabang inaasahan. Kaya't nagsimulang humajek-jek si Laura at nagtanong kung sila ay nagtataka, upang ipakita na hindi siya madaling mayrita. Pinayuhan niya silang magmakaawa. Kung natakot sila, nilagay ni Deus ang palad niya sa baba at ulong diba? Iyan ay medyo kapansin-pansin. Si Laura, ang Diyos ng mga dragon. Tinanong niya kung sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Habang siya ay humahajejek, sa kasong iyon, malamang nahihilingin niya sa kanya na gumawa ng isang bagay para sa kanya, bilang isang kilos ng pagsisisi. Na parang natarante ng husto, sinabi ni Deus ang mga katagang, ano ang mas gusto mo? Ang tungkol sa Dragon Lord o Dragon Moth Lord. Ibig sabihin na maari ring mag-enjoy sa ganyang titulo. Sabi niya kapag nagpresenta siya, pakiramdam niya ay parang may kulang. Aniya, binabantayan ang lahat mula sa anino ng mundo. Ang nangungunang 2% ng mga Deep Dark Alpha na lalaki. Nais niyang makilala ang kanyang sarili sa ganitong paraan upang ihiwalay ang kanyang sarili. Pumalakpak si Alex at sumagot. Oh, gaya ng inaasahan ng aking Panginoon bilang tugon sa kanyang tanong tungkol sa mga iniisip ni Alex sa bagay na iyon, ang kanilang kakulangan sa kaalaman ay ikinagalit ni Laura. Siya ay sumigaw sa mga ito upang tumahimik at itigil ang pagiging ignorante. Pagkatapos magtanong, wala ka bang dapat ihingi ng tawad? Itinulak niya ang mga ito upang mabilis na humingi ng tawad at humingi ng tawad. Sinabi ni Deus na hindi siya naniniwala na gumawa siya ng anumang bagay upang simulan ang pakikipag-ugnayan sa kanya at nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa kanyang mga motibasyon. Naaalala mo ba ang kahapon noong nag-slate ka ng dragon? Tanong nito sabay gesture sa kanya. Nilinaw niya na pinatay nito ang isa sa kanyang mga supling ng dragon. Dahil siya ang matriarch ng pamilya ng dragon. Tinanong tuloy ni Deus kung nagdudulot ba siya ng kaguluhan dahil lang doon. Bigla itong bumangon at humarap sa kanya. Ang mukha nito ay malapit sa kanya, at inulit niya ang kanyang mga salita. Dahil lang doon, sinabi niya na dapat ay may death wisher siya kung ano ang putok ng apoy sa paligid nila. Habang idineklara niya na ang lugar na ito ay ang Golden Jade Realm. Kahit na siya ang hari ng demonyo, wala siyang pagkakataon laban sa kanya sa lugar na ito. Nagulat si Alex at sinabi kay Deus na ang lugar na ito ay teritoryo ng Golden Dragon. Nasa loob sila ng kanyang domain. Ang pag-away sa kanya ay delikado dito. Nagsimulang tumawa si Lord at pagkatapos ay pinuri si Alex sa kanyang kaalaman.
Sinabi niya kay Daos na magmadali at lumuhad sa harap niya sa kanyang pagkataranta. Tinanong siya ni Deyes kung ginagawa niya ito kahit na alam niya kung sino siya na may pananakot na tono. Sinabi niya na kung siya ang tunay na gintong dragon, maaari niyang kunin ang kanyang mukha upang magamit. Sinabi niya sa kanya na ihanda ang kanyang mukha dahil kukunin niya ang kanyang balat sa kanyang mukha. Matapos marinig ang mga salitang iyon, namula siya sa galit, namumula ang mga mata at ugat sa pagsigaw niya. Maglakas loob ka.